taga-ZPPSU at we are tasked po to integrate a program po about literacy. So, ang napili po namin is financial literacy. So, before tayo is tatawagin ko muna si Ate Daniela to share some stories behind this. So, hello. So, as a parent of one of Canelar members, so I'm excited to have a short income. So, I decided to sell a ukay-ukay or pre-love shirts or clothes na hindi ginagamit nang pwede pa pong gamitin. So, sa maliit na kita na po yan, iniipon po hanggang lumaki. And then, sa kita na po yan, pwede na pong ma-help sa needs po sa bahay. So, that's what I started po sa pagbi-business. So, thank you so much. Pag-uusapan po natin yung simple way on how to manage money. Since yung topic is about sa financial literacy, tuturaan po namin kayo kung paano po kayo mag-manage ng money niyo. So, let's start from making a daily or weekly budget. So, know your income and expenses. So, if may business po kayo or like mga small business na pwede start, kailangan po mag-make po kayo ng weekly budget. So, when we say weekly budget, kailangan i-separate nyo po yung needs ninyo sa wants ninyo. Sa natin is kung ano yung mga kailangan natin inside sa house. Example is yung for tubig, kuryente, and other mga kailangan natin sa bahay. Yun yung kailangan i-budget natin bago tayo bumili ng mga wants natin. Next naman is to save a small amount regularly. So, if mag-save po tayo like mga 10 or 20 pesos a day, at the end of the day, lalaki po siya. So, makakatag din siya sa atin, lalo na if may, kunwari, magka-emergency tayo, may magkakasakit, or, may magkakasakit. So, malaking tulong din po talaga if mag-save po tayo everyday ng mga maliliit na pera. Kasi, eventually, pag lalaki naman siya at the end of the day, buy only what you need. So, gaya nga po na sabi ko kanina, i-separate po natin yung needs and wants natin sa pag-budget or sa pagbibili natin ng mga kailangan natin sa bahay. Use money wisely. So, you should prioritize your spending by focusing on needs like food, education, housing, or bills, or healthcare. So, before buying anything or destination items, so it helps you ensure na hindi mauubusan kayo ng money. Hindi kayo mauubusan ng money. Separate business and household money. So, if you earn money from a business or small businesses like barbecue, banana queue, you should separate it from your personal or family budget. So, this helps you avoid confusion, allow better tracking on your expenses, and better financial decisions. So, lastly is record your spending. So, use a notebook to track your money flow. So, here is write down every money you spend or earn, no matter how small it is. So, it helps you see kung may gastos pa kayo na hindi importante, gano'n. This helps identify non-essential items, manage budgets, and make better financial decisions. So here are some business ideas that you can do
ano lang siya, cheap lang sa LL. Pwede ustedes mag-start kasi el materials gusto yun. Can start can range LL 30 to 60 pesos. Kapag 100 pieces na po sa LL. So, if asa po kayo flowers, mga 10 pieces ang sina, pwede ako ustedes mag-create 1 flower. So, pwede ustedes sa vende around 60 to 8 pesos. So, medyo grabe po el income de ustedes if man-start kayo mag-business. Next po is yung sa merienda. So, sa merienda din po is pwede din po kayong mag-start in low income. So, if may mga extra po kayong money, pwede nyo pong i-join business yung mga merienda sa mga cooking sa mga hotel. So, ito is parang magiging ano na rin siya, help sa daily expenses mo. Daily expenses nyo. So, if may mga extra money kayo na hindi nyo naman nagagalaw, pwede nyo gawin nyo siya i-start for this business. Po, dahil mga nanaman receive na. Thank you. Happy Mother's Day. Thank you. Happy Mother's Day po sa inyo. Yun lang po. Pwede po kita man thank you. Thank you very much.